Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang magpasalamat kay Buanafi Eliezer sa pagbibigay muli ng 159 na Spirit Stone sa pangalawang pagkakataon, maging kay Bossing na walang pangalan na nagbigay ng 50 Spirit Stone. Maraming salamat sa mas malalim na suporta mga Emperor. Sa nakaraang episode ay natapos tayo kung saan nagtataka ang ating bida kung bakit nandito sa Sunset Forest ang Star Sword Sect, dahil ang pagkakaalam niya ay 300 milya ang layo ng lugar ng Star Sword Sect sa lugar na ito. Ngunit napatigil naman ang ating bida sa kanyang pag-iisip nang tinanong siya ni Kuyuan kung maayos lang siya, na agad namang sinang-ayunan ni Jiang Chen at sabay na nagpasalamat sa kanya. Bigla namang sumabat ang nagsisilbing senior ng grupong ito, kung saan minamaliit niya ang ating bida sa pagsasabi na ang isang mahinang nilalang na tulad ni Jiang Chen ay mamamatay lamang sa mga halimaw o sa mga beast hunter sa lugar na ito. At matapos yun ay pinagsabihan nito si Kuyuan na sa susunod ay huwag nang mangingialam pa sa mga ganitong kaganapan, at pagkatapos ay inaya na niya ang mga ito na magpatuloy na sila sa dahilan ng pagpunta nila sa lugar na ito. At habang bahagya na ngang nakalayo ang mga ito ay nagsaad ang ating bida na ano naman ang karapatan ng hangal na ito, na isa lamang hamak na intermediate conception tier martial artist na magsalita sa kanya ng ganito. Dagdag niya pa na hindi ba alam ng mga ito na sa loob ng Sunset Forest ay laganap ang naglalakasang mga halimaw, at bukod pa doon ay may mga Beast King rin na may level na Tao Realm ang umiiral sa lugar na ito. Matapos yun ay nagpatuloy na rin sa paglalakbay ang ating bida, subalit hindi pa nga siya nakalalayo ay bigla na lang siyang nakarinig ng malakas na pagyanig sa hindi kalayuan. Kaya naman nanlaki na lang ang mga mata ni Jiang Chen na tila alam niya kung ano ang nilalang na may dahilan ng malakas na pagyanig ng kalupaan. At dahil doon ay nilingon na nga ito ng ating bida kung saan nakita niya ang isang halimaw na humarang sa grupo ng Star Sword Sect. Samantala ay hindi naman nagustuhan ng hangal na senior ang ginawang pagharang ng halimaw sa kanila, kaya naman walang pag-aalinlangan niya itong sinugod, at doon ay agad niya namang matagumpay na natamaan ang halimaw na ito. At kasunod nun ay mayabang niyang sinabi na anong lakas ng loob ng hamak lamang na isang halimaw na humarang sa kanilang daraanan. At sa nangyari naman ay sobrang nadismaya ang ating bida sa ginawang pag-atake ng hangal sa halimaw, kaya naman sa isip-isip niya na mga mangmang ba talaga ang mga ito, sa kadahilanang kapag nakakita ka ng isang blue-flamed bull ay siguradong ang marami nitong kasamahan ay nasa kapaligiran lang, kaya naman sa ginawang paglaban nila dito ay sigurado na ang pagkamatay nilang tatlo. Samantala ay pabagsak na nga ang wala ng buhay na blue-flamed bull, at kasabay nun ay maririnig na lang sa kanilang kinalalagyan ang mas malakas na pagyanig ng kalupaan, senyales na tama nga si Jiang Chen at parating na nga ang maraming halimaw na kasamahan nito. At hindi na nga rin nagtagal ay nakarating na ang grupo ng mga blue-flamed bull, kaya naman labis-labis na lamang ang pagkagulat ng tatlo nang makita nila ito, at doon nga ay nakaramdam na sila ng matinding takot sa kanilang buong katawan. Maging ang ating bida ay nagulantang rin sa kadahilanang hindi niya inaasahan na ang isa pala sa grupo ng mga halimaw, ay ang Blue-Flamed King Bull na may level ng Intermediate Conception Tier. Kaya naman napagdesisyonan na ni Jiang Chen na tulungan na ang mga ito bilang pagtanaw sa pagpapakita ng kabutihang loob sa kanya ni Kuyuan. At nang makita naman nila ang pagdating ng ating bida ay mas lalo nila itong ikinagulat kaya naman nag-aalalang pinaalis ito ni Kuyuan. At maging ang hangal na senior ay nagalit rin sa pagdating ni Jiang Chen dahil wala silang kakayahan ngayon na protektahan ito sa sobrang dami ng halimaw na makakalaban nila. At sa sinabi niya ay nakangiti namang nagsaad ang ating bida na hindi naman pala ganun kasama ang ugali ng senior at ang bunganga lang talaga nito ang walang ya. At kasabay nun ay naglakad na nga siya patungo sa grupo ng Blue-Flamed Bull, at nang makita naman ito ng senior ay agad niya itong pinigilan. At habang nangyayari nga ang kanilang kumusyon ay hindi nila namamalaya na naghahanda na ang Blue-Flamed Bull King na umatake, kung saan ay bumuga ito ng asul na apoy patungo sa kanila. At nang makita na nga ito ng grupo ng Star Sword Sect ay labis na lamang ang kanilang pangamba, dahil batid nila na ito ay ang pinakamalakas na atake ng Blue-Flamed Bull King na kung tawagin ay Blazing Blue Flame, habang ang ating bida naman ay ang kaisa-isa lang na hindi natakot dito. At nakangisi niya pang sinabi na anong kapahangasan ng Blue-Flamed Bull King na mangarap na may kakayahan ito na paslangin siya, at kasabay nun ay naghanda na nga din si Jiang Chen ng isang teknik na panlaban dito, na kung tawagin niya ay 9 Battle Stratagems, kung saan ay may biglang bumalot sa kanyang katawan na enerhiya na nag-anyong isang bell. Kaya naman laking gulat na lamang ng mga reaksyon nila nang makita nila ito,
dahil walang kahirap-hirap na ginawa ni Jiang Chen na isang bell ang kanyang enerhiya, at maging si Ku Yuan ay hindi rin naiwasan na magulat dahil sigurado siyang ang teknik na ito ay hindi dapat nagagamit ni Jiang Chen sa kanyang mababa lamang na level. Samantala ay tuluyan nang tumama ang atake ng Blue-Flamed Bull King na matagumpay naman ngang nasalag ng ating bida, ngunit gayunpaman ay sa nangyari ay nagkaroon naman ng bahagyang lamat ang kanyang bell na pinangsalag dito. At sa hindi nga inaasahan ni Jiang Chen ay hindi rin nagtagal ay tuluyan na nga itong nawasak, kaya naman napagtanto na niya na tila mababa pa talaga ang kanyang level upang magamit ng matagal ang teknik na ito. At nang makita naman ito nila Ku Yuan ay nag-alala sila kay Jiang Chen, kaya naman agad-agad na sila na lumapit upang protektahan ito, at nagsaad na sila na ang bahalang humarap sa Blue-Flamed Bull King. Sa naging aksyon naman ng mga ito ay nakangiti silang pinakalma ng ating bida, at matapos yun ay muli siyang lumapit sa grupo ng mga halimaw. At kasunod nun ay naghanda muli ng isang teknik ang ating bida kung saan may lumabas na marka sa kanyang kamay na kung tawagin niya ay Seal of the Beast, at nang tuluyan niya na nga itong pinakawalan ay may pumalibot na pulang enerhiya sa mga katawan ng buong grupo ng Blue-Flamed Bull, na dahilan upang pansamantalang hindi makagalaw ang lahat ng ito. At nang makita nila ang ginawang teknik ni Jiang Chen ay sobra nila itong ikinabigla dahil batid nila na ang teknik na ito ay ang secret technique ng Beast Sect, kaya naman nagtataka nilang tinanong si Jiang Chen kung paano niya ito nagawang magamit, habang si Ku Yuan naman ay naisip na isa talagang mabigat na martial artist ang ating bida na nagmula sa Beast Sect. At sa kanila namang mga tanong ay hindi sila sinagot ng ating bida bagkus ay nagsimula na siyang tumakbo, habang nagsasaad na masyado pang mababa ang kanyang cultivation level kaya ang seal na kanyang ginawa ay hindi magtatagal at tuluyan ang mawawala. Kaya naman agad na niyang sinabihan ang mga ito na magmadali na sila na lumayo hanggang sa hindi na sila maabot ng aggression radius ng mga Blue Flame Bull. At habang sinunod na nga nila ang sinabi ni Jiang Chen ay tinanong pa nila ang ating bida kung ano naman ang mangyayari kung hindi nila magawang makalayo sa tamang oras, at sa kanilang tanong ay agad naman sumagot si Jiang Chen habang may seryosong ekspresyon na kung ganun nga ang mangyayari ay sigurado na ang kanilang pagkamatay sa lugar na ito. At maya-maya pa ay tuluyan na nga silang nakalayo sa mga halimaw subalit gayunpaman ay tuluyan na ngang nawala ang seal ni Jiang Chen, at doon ay maririnig sa kanilang kinalalagyan ang mabilis na pagtakbo ng mga Blue-Flamed Bull, kaya naman nangamba ang grupo ng Star Sword Sect sa pag-aakalang naabot sila ng aggression radius ng mga ito. Ngunit sa kanila namang inaakala ay mabilis itong hindi sinang-ayunan ng ating bida, at ipinaliwanag niya na ang aggression radius na tinataglay ng mga Blue-Flamed Bull ay nasa 50 milya lamang, at sa ngayon ay nagawa nilang makalayo sa mga ito ng 100 milya kaya naman wala na sila sa matinding kapahamakan ngayon. Labis naman silang namangha nang malaman nila na nagawang matensya ni Jiang Chen ang dapat na maging layo nila upang hindi sila maabot ng aggression radius ng mga halimaw, habang sila ay hindi naisip ang paraan na ito dahil sa pagmamadaling tumakbo para sa kani-kanilang mga buhay. Kaya naman kasunod nun ay nagbigay galang na sila sa ating bida habang nagsasaad ng pasasalamat sa pagligtas niya sa kanilang buhay. Matapos yun ay nagpaalam na rin sila upang umalis na at nang makapagpatuloy na sa kanilang sinadya sa Sunset Forest, at sa kanila namang sinabi ay sinang-ayunan nito ng ating bida at nagpaalam na rin sa grupo nila. At makalipas ang ilang sandali habang nagpapatuloy na si Jiang Chen sa kanyang paglalakbay para sa kanyang pakay sa lugar na ito, ay labis siyang nagtataka sa pagpapakita ng mga Blue-Flamed Bull sa hangganan ng Sunset Forest na hindi naman normal na nangyayari, at bukod pa dun ay nagtataka din siya sa pagpunta ng Star Sword Sect sa Sunset Forest, kahit 300 milya ang layo nila sa lugar na ito. Ngunit bigla namang napatigil ang ating bida sa kanyang malalim na pag-iisip nang may maamoy siyang umaalingasaw na dugo sa buong lugar, kaya naman agad na pinuntahan ni Jiang Chen ang pinanggagalingan ng malakas na amoy, kung saan nakita niya sa hindi kalayuan ang ilang bangkay ng mga cultivator. At doon nga ay makikita ang isa sa mga bangkay na tila buo pa nga ito ngunit tuyot na tuyot naman ang buong katawan, at nang makita ito ng ating bida ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata na parang may ideya siya kung ano talaga ang nangyari sa mga taong ito. Muli namang napatigil si Jiang Chen sa kanyang pag-iisip nang may marinig siya sa hindi kalayuan na inuutusan ng kanyang mga kasamahan na paslangin ang babae na hinihinala nilang may kagagawa ng pagkaubos ng lahat ng dugo ng kanilang mga kasamahan. Dagdag pa nila na dapat talaga nila itong paslangin dahil gumagamit ang babaeng ito ng demonic technique na ipinagbabawal sa kanilang buong kontinente,
At sa mga narinig naman ng ating bida ay nagagalak siya at mas naging interesado sa mga nangyayaring kaganapan, dahil sa unang pagbisita niya sa lugar na ito matapos ang 3,000 taon ay ganitong sitwasyon pa ang kanyang madadatnan. Kaya naman agad na itong pinuntahan ni Jiang Chen at doon ay nakita niya ang isang babae na pinalilibutan ng isang grupo ng mga kalalakihan. At doon ay sa ginawang pagbibintang ng mga grupo ng cultivator ay mabilis itong itinanggi ng misteryosong babae. Dagdag niya pa na wala siyang pinatay na kahit sino dahil pagdating niya ay mga patay na ang kanilang mga kasamahan, subalit sa ginawa naman niyang pagpapaliwanag ay hindi ito pinaniwalaan ng mga ito. At bukod pa dun ay sinabi rin nila na kahit wala silang nakitang dugo sa katawan niya ay sigurado naman sila na gumagamit siya ng demonic devouring technique. Sa kanila namang sinabi ay seryosong nagsaad ang misteryosong babae. At sinasabi niya na ang konsepto ng katwiran at kasamaan ay hindi naaangkop sa cultivation technique. Dagdag niya pa na ang lahat ng teknik na nag-e-exist sa kanilang mundo ay may mga rason, kaya naman dapat ay tumingin sila sa kani-kanilang sarili dahil ang mismong Shenggu sect na pinanggalingan ng mga ito ay ang isang hindi makatwirang sect, at ang isa sa pagpapatunay ng binitawan niyang salita ay ang pagbibintang at pagtatangka nilang pagpatay sa kanya upang makuha ng mga ito ang kanyang demonic devouring technique. Labis naman na nagalit ang mga hangal nang marinig nila ito kaya naman sumugod na sila ng sabay-sabay, habang sinasabi nila na wala naman ang makakaalam ng kanilang binabalak kung mamamatay na siya sa lugar na ito. Samantala ay bigla namang nanlaki ang mga mata ng nagmamasid lamang na si Jiang Chen nang may makita siyang isa pang cultivator na parating sa nangyayaring kaganapan, at habang papalapit na nga ang nilalang na ito ay sarkastiko niyang sinasabi na itong araw na ang magiging katapusan ng mga nanggaling sa Shenggu sect. At nang makalapit na nga ang nilalang na ito na nagngangalang Chongju, ay tinanong niya ang misteryosong babae na isa niya palang junior sister, na kung bakit siya nagsasayang ng oras sa grupo ng mga hipokritong ito at hindi na lang sila agad napatayin. Habang ang ating bida naman na bahagya ng nakikita ito ng malapitan, ay nalaman niya na ang level ng cultivator na dumating ay isang 9th layer Tao Realm martial artist, at sa isip-isip niya na kung pagbabasihan niya ang cultivation technique nito ay siguradong siya ang may kagagawa ng pagkamatay ng mga cultivator sa lugar na ito. Samantala nang makita naman ng misteryosong babae ang pagdating ng kanyang senior brother ay tila alam niya ang masamang binabalak nitong gawin, kaya naman dahil doon ay agad niyang pinatigil ito sa kanyang binabalak na gawin. Ngunit sa kanya namang ginawang pagpigil dito ay hindi ito sinunod ng hangal na si Chongju, at sabay na ginamit ang kanyang demonic technique kung saan ay mabilis nitong hinihigop ang blood essence ng mga disciple ng Shenggu sect. At nang makita ng ating bida ang ginamit na teknik ni Chongju ay nalaman na niya na kung ano mismo ang teknik na ito, kung saan ang gumagamit nito ay pumapas lang ng mga martial artist upang mag-cultivate sa pamamagitan ng pag-absorb ng blood essence, ngunit ang sinumang gumamit nito ay makakatanggap ng isang divine punishment, at ang divine punishment na iyon ay ang malakas na kidlat na manggagaling sa kalangitan. Sa kabilang banda naman ay naantala ang ginagawang pag-a-absorb ng hangal na si Chongju sa blood essence ng mga disciple ng Shenggu sect nang biglang pigilan ito ng misteryosong babae gamit ang kanyang kapangyarihan. At habang nangyayari yun ay nagsaad ang misteryosong babae na kahit ang demonic cultivation technique ay sinasabi ng lahat na isang kasamaan, ay nasa gumagamit pa rin mismo ang desisyon kung gagamitin niya talaga ito sa kasamaan o sa kabutihan. Dagdag niya pa na ang pag-cultivate ng demonic technique ay hindi ibig sabihin na may karapatan na si Chongju na pumatay ng mga inosenteng tao. Ngunit matapos niya naman sabihin yun ay bigla na lang napunta sa kanyang harapan ang hangal na si Chongju habang may nakakalokong ekspresyon, at sabay na tinanong ang kanyang junior sister kung binabalak ba niya na pigilan siya. At sa kanya namang naging tanong ay matapang na nagtanong pabalik ang misteryosong babae na kung ano naman ang gagawin nito kung binabalak niya talaga na pigilan siya. At sa naging tanong niya ay ang naging sagot ng hangal na si Chongju ay ang pag-atake sa kanya na nagsanhi ng pagtilapo nito sa isang malaking puno. At kasunod nun ay ginamit na muli ni Chongju ang kanyang demonic technique kung saan ay muli na niyang inabsorb ang lahat ng blood essence ng mga disciple ng Shenggu sect, hanggang sa tuluyan nang mamatay ang mga ito. At habang nangyayari yun ay mariin niyang tinanong ang misteryosong babae na kung bakit ba talaga siya pinipigilan ito. Dahil kagaya niya ay isa rin naman siyang disciple ng demonic sect kaya sa tingin ba talaga nito ay may karapatan siyang maging mabuting nilalang. Dagdag pa ni Chongju habang may seryoso ng ekspresyon na sa sandaling sumali ito sa kanilang sect ay naging kapareho na siya nila.
kung saan ay nawala na rin sa pagkatao niya ang kadalisayan at ang pagiging mabuting tao nito. Sa mga sinabi naman ni Changju ay agad na tumayo ang misteryosong babae at sabay na mariin itong itinanggi. At mariin niyang sinabi na kailanman ay hinding-hindi sila magiging magkapareho. Kaya naman sa oras na makuha na niya ang kailangan niya sa Sunset Forest ay agad na siyang aalis sa kanilang demonic sect. Subalit pinagtawanan lang naman ng hangal na si Changju ang binitawang salita ng kanyang junior sister. At sarkastiko niya pang sinabi na napapaisip siya kung may kakayahan ba talaga itong gawin yun. Dahil sa oras daw na makuha ng misteryosong babae ang kapangyarihan na demonic devouring technique ng kanilang sect, ay wala na siyang karapatan pa na magdesisyon sa kanyang sarili, at sa naging saad naman ng hangal ay seryosong sinabi ng misteryosong babae na wala na siyang pakialam pa dun, at kasabay nun ay umalis na siya sa kanilang kinalalagyan para iwan na ang kanyang hangal na senior. Habang ang ating bida naman na nakikinig lang sa ginagawang diskusyon ng dalawang disciple ng Demon Sect, ay napapangisi na lang sa kanyang kinatatayuan sa kadahilanang napagtanto na niya ngayon kung bakit nagtungo dito sa Sunset Forest ang ilang mga sect kahit pa napakalayo ng lugar na ito sa kani-kanilang kinalalagyang sect, at dahil pala ito sa nalalapit na pagbubukas ng ruins, na iniwan sa lugar na ito ng Sunset Demon God. At sa loob-loob ni Jiang Chen na sinisigurado niya din na may malalaking sect pa ang magtitipon-tipon sa lugar na ito, kaya naman nakaramdam na lang ng labis na tuwa ang ating bida sa kadahilanang kung makakahuli siya ng kahit isa man lang na demonic cultivator at pananatiliin sa kanyang tabi, ay siguradong matatanggap na niya ang lahat ng kidlat na kanyang kinakailangan ngayon. Kaya naman nagsimula na agad na maglakbay ang ating bida upang puntahan na ang lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga ito. At maya-maya pa makalipas lang ang mga ilang sandali ay nakarating na nga ang ating bida kung saan nakita niya ang maraming bilang ng grupong nagtipon-tipon dito, at ito ay ang Star Sword Sect, Shenggu Sect, Eight Gates, Martial Arts Association at kahit allied clans ay nandito din. Sa kabilang banda naman sa lugar ng kinaroroonan ng mga ito ay nagsaad ang sect leader ng Shenggu Sect na nagngangalang Sheng Juyang, at sinasabi niya na ito na nga mismo ang ruins na iniwan ng Demon God. Kaya naman sigurado siya na ang pamana nito ay nandito rin sa lugar na ito. Dagdag niya pa na kaya dapat ay siguraduhin nilang walang kahit sinong disciple ng demonic sect ang makakakuha nito. Dahil kung magkataon na makuha nila ang pamana ng Demon God ay malaking kaguluhan ang kahihinatnan nito. At sa kanya namang naging saad ay agad itong sinang-ayunan ng isang matanda na may titulo ng pagiging elder ng Star Sword Sect, at nagmungkahi rin ito na kaya naman bago pa dumating ang mga disciple ng demonic sect ay hindi dapat sila magpadalos-dalos sa kanilang gagawing aksyon. Ngunit sa kanila namang ginagawang pag-uusap ay bigla nang dumating ang pinangangambahan nilang disciple ng Demon Sect, at ito ay walang iba kundi ang hangal na si Chongju, at doon ay sarkastiko niyang sinasabi na wala nang kahit sino pa ang nararapat na makakuha ng pamana ng Demon God, dahil sila mismo na demonic sect ang nag-iisa lamang na may karapatang makatanggap nito. At sa naging pagdating naman nito ay agad siyang nakilala ng mga disciple ng Shenggu Sect at Star Sword Sect, bilang si Changju na eldest disciple ng demonic sect, kaya naman dahil doon ay magtatangka na sana silang atakihin ito upang agad na paslangin. Subalit bago pa nga mangyari yun ay napatigil na lang sila nang may marinig silang malakas na sigaw ng isang nilalang na nanggagaling sa kalangitan, at pagalit na tinatanong nito na kung sino ang nangangahas na paslangin ang eldest disciple ng kanilang demonic sect. At kasabay nun ay mabilis itong bumaba sa kanilang kinalalagyan, habang naglalabas ng kanyang malakas na killing intent, na nagsanhi ng pagtilapo nila sa hindi kalayuan, at matapos yun ay mariin niyang sinabi na walang karapatan ang mga ito na hamak lamang na mga langgam na harapin sila. At nang makita na nila kung sino ito ay sobra-sobra na lamang ang kanilang pagkagulantang, sa kadahilanang sikat na sikat ito bilang Great Elder ng demonic sect na nagngangalang Mu Xingqian, na may level ng 9th layer Tao Realm Martial Artist. Kaya naman napapatanong na lang ang disciple na ito na kung bakit nagtungo dito si Mu Xingqian, at sa isip-isip nito na hindi nila kasama ngayon ang kanilang Great Elder, kaya naman mas lalo niya pa itong ikinapangamba dahil wala silang magagawa ngayon kung papaslangin sila nito. Sa kabilang banda naman ay agad na napatigil si Mu Xingqian pagkarating niya pa lang nang may maramdaman siyang isang nilalang na nagtatago sa kanilang paligid. Kaya naman dahil doon ay pasigaw siyang nagsaad na kung anong lakas ng loob niyang isa lamang langgam na magmasid sa kanila galing sa itaas, at kasabay nun ay naghahanda na rin ang Great Elder ng kanyang gagawing pag-atake. At ito nga ay walang iba kundi ang ating bida,
At doon ay sarkastiko siyang nagsasaad ng papuri sa Great Elder dahil nahuli siya agad nito. At kasunod nun ay naghanda na rin si Jiang Chen ng kanyang gagawing pagdepensa kung saan ginamit niya muli sa pangalawang pagkakataon ang kanyang teknik na 9 battle stratagems. Kaya naman sa nangyari ay madali lamang na napawalang bisa ng ating bida ang ginamit na atake ng Great Elder, at nang makita ito ni Mu Xingqian ay labis niya itong ikinagulat, at mas lalo niya pang ikinagulat nang makita nito na ang teknik na ginamit ni Jiang Chen ay may kasamang puwersa ng kalikasan, kaya naman agad-agad na tinanong ng Great Elder ang ating bida kung sino ba talaga ito. Subalit sa naging tanong naman niya ay hindi agad ito sinagot ni Jiang Chen bagkus ay bumaba na siya sa kinalalagyan ng mga ito, at sabay na matikas na tinindigan ang lahat ng nilalang na naroroon, at matapos yun ay nagpakilala na nga ang ating bida kung saan mayabang niyang sinabi na siya si Jiang Chen na nagmula sa Peerless Sect. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!